Last Sunday, the reflection I shared with you ended in this way, di ba? May isang matalik kong kaibigan, ang kanyang obserbasyon, sabi niya, bakit pag lumalabas ang mga tao galing sa misa, no, parang masasaya, no? Parang, no, there is a certain joy, no? Ang hamon ko nga sa inyo, totoo ba yun? Pag galing sa misa, nagbabagong anyo ba tayo? Diba? O mas kumukunot yung noo? So we ask ourselves, no? Ang ebanghelyo natin ngayon ay ang pagbabagong anyo ni Jesus. No? Pinakita niya yung kanyang kaningningan. No? His face he became like the shining sun. No? Yung kanyang kasuotan, puting-puti. No? Pinakita niya yung kanyang pagka-Diyos. No? Pagka-Diyos in all His glory. No? Isang Diyos, isang tao, isang Diyos. Diba? Si Jesus, 100% human, 100% God. No? Nagpakita siya. No? Kaya napakaganda yung pagbabagong anyo ni Jesus sa kanyang mga alagad. No? Kaya yun yung hamon para sa atin. No? Pagkatapos ba ng misa, pagkatapos ng komunyon, pagkatapos ng kumpisal, pag lumalabas ba tayo ng simbahan, nakikita ba may pagbabago? Nagbabagong anyo ba tayo? O walang nangyayari? Baka we take all of this for granted. No? Isang misa na naman yan. Ako, komunyon na naman, di ba? It does not change us. Hopefully it does. There is transformation. There is transfiguration happening every time we leave this place, no? This house of worship. Every time we encounter God, no? We encounter Him. That is the challenge for all of us. I will repeat what we said last week, di ba? When we see a saint, di ba, with the halo, di ba? What is a halo, di ba? It is an aura of somebody who is in love, di ba? Pag nakita mo isang tao na in love, di ba? Sabihin mo ba, siguro in love ka kasi you are glowing, no? You are glowing. Every time we step out of Mass, every time we finish celebrating the Holy Eucharist, may that glow remain in us, that aura, because of an encounter with the beloved Jesus Christ. No? We pray that this be our situation. At sana, makita natin to sa ating kapwa. Pag nakikita natin ang Diyos sa ating kapwa, that is what transfiguration is. We are transfigured because of Christ, and I see Christ in one another. Nakikita ko ang Diyos sa ating kapwa. No? What a beautiful celebration. No? We see the glory of God in each other. Nakikita natin. But all of this is possible in the eyes of faith. Sa mata lang ng pananampalataya. Hindi natin naman makikita, di ba? Kasi yung mata, what is external, what we see, no, is only external. But in the eyes of faith, makikita natin. No? Marami tayong bagay hindi makikita sa pag walang pananampalataya. Hanggang dito lang ang makikita ng mata, hanggang dyan lang. Pero sa mata ng pananampalataya, hanggang langit. No? In the eyes of faith, we can go beyond. No? Sa lahat ng pagsusubok na dinadaanan natin, pag walang pananampalataya, pagsusubok lang yan. No? Pahirap lang yan. Sakripisyo lang yan. In the eyes of man. But in the eyes of faith, alam naman natin gaano ka halaga ang cross na yan, gaano kahalaga yung pagsubok na nangyayari sa atin. It is important we go through this. As we celebrate this, no, we ask the Lord, bakit tayo hindi naniningning? Why are we not transformed? Bakit walang nangyayaring pagbabago paglabas natin dito na ating selebrasyon? Bakit? Yung mga apostol natutulog. Muntik nila hindi makita yung transfiguration ni Jesus, kasama si Moises at saka kasama si Elias, di ba? Si Elijah. Muntik na hindi nakikita dahil sila'y tulog. Baka rin tayo, hindi natin makita ang kamay ng Diyos dahil tulog. Bakit tayo tulog? Tulog, nagtutulog-tulugan, ayaw magising sa katotohanan. Bakit kaya? No? Baka yung ating pinagkakaabalahan, no? Pagod na pagod tayo. No? Oras na umupo tayo sa misa, sa sobrang pagod, tulog.
sobrang abala sa maraming bagay. Walang panahon para magdasal. Walang panahon para magsimba. Busy, busy, busy. Lagi na lang abala sa maraming bagay. Pero yung mga bagay ba na pinagkakaabalahan natin, mahalaga ba talaga? Are they essential? O baka mamaya sobrang nasa telepono lang buong araw na pupuyat, no? Dahil sa sobrang mga non-essential na mga bagay naman ang ginagawa. So we examine ourselves. Bakit tayo tulog? No? Bakit tayo hindi gising? No? We are spiritually dead because we are tulog dahil sa kasalanan. Ayaw magkumpisal, ayaw magbalik sa loob sa Panginoon, no? Because in that way, of course, we will be asleep. No? Yung ating spirito ay patay, no? Hindi gising. So we ask ourselves, why am I asleep? No? Bakit ba ayaw ko magising sa katotohanan? Naalipin na tayo ng mga bagay-bagay na kamunduhan na ayaw natin maging buhay yung ating espiritu sa Panginoon. We ask ourselves, why we are asleep. May the good Lord give us life with passion, no? That we may do things awake, alive, fully alive to see the hand of God moving on around us. It is very, very important. This gospel today is very, very important on the second week of Lent. Napakaganda, napakahalaga ng ating ebanghelyo para magpalakas sa atin. Kasi dadating ang pagsusubok. Kailangan natin, hindi madali umakyat sa bundok no? Yung bundok na tinutukoy natin ngayon, kasama ng mga alaga noong sila umakyat, mahirap umakyat ng bundok Pero kailangan natin umakyat. We have to make sacrifices para umakyat ng bundok. Ang bundok na tinutukoy, ang bundok ng Tabor. No? The mountain of the Transfiguration is the Mount of Tabor. No? Ang bundok ng Tabor, kailangan natin dahil napakalaga maakyat itong bundok na to sapagkat yung susunod na bundok na tatahakin natin ay ang bundok ng Kalbaryo. Kailangan natin ng pampalakas para sa susunod na bundok. Kung wala tayong bundok ng Tabor at bundok lang ng Kalbaryo yung ating buhay, hindi natin makakayanan. Kailangan natin ang the glory of God to help us to the sorrowful mysteries. Hindi pwede puro kalbaryo lang. Hindi pwedeng puro sorrowful mystery lang yung buhay natin. Kailangan natin ng glorious mystery, the joyful and the glorious mysteries to help us overcome the sorrowful mysteries. Madudurog yung ating buhay sa puros kalbaryo na lang. One kalbaryo after the other. No, there is the Mount of Transfiguration to help us see the glory of God, to help us see God in one another. Pag nakita natin to, meron tayong panglaban sa araw-araw natin na mga pagsusubok. So we thank God for this faith He has given us. We thank God for the example of Abraham. No? Nakipagkontrata siya sa Panginoon. No? At dahil dito, nakita niya ang Diyos. Nakasalamuhan niya ang Diyos. Kaya naalala niyo si Abraham, at si Moises, no, pag nakakausap ang Panginoon, no, nagniningning yung kanyang muka. Nagsusuot siya ng belo kasi nakakasilaw yung kanyang muka, no? Pag nakasalamuhan niya ang Panginoon, sana tayo rin dahil sa misa, dahil sa komunyon, dahil sa ating pagdadasal, kailangan natin matransfigure. It is only through prayer, it is only through the power of God we can be transfigured. Because of the God of love who has shown on us and may this aura, may this glow truly be reflected in our lives. No need to preach, just show the glory of God because of what we have received. We thank God for this wonderful transfiguration moment. May we be inspired and continue to give glory to God, and the glory shine on us that we may give glory to others.